Sa loob ng libu-libong taon, nagpapatuloy ang labanan sa pagitan ng hero at demon lord hanggang ngayon. Nagpadala ang panig ng mga tao ng apat na powerhouse na pinaniniwala ang sapat ang lakas para talunin ang demon lord. Si Luka ang napiling hero kaya lubos ang tiwala ng kanyang mga kasama na tatalunin niya ang kasamaan. Ngunit pagpasok sa loob, hinarang ang apat na ito ni Kian. Si Kian ay alipores ng demon lord ngunit mas malakas kaysa kanino man. Nang makita ang mga kaaway, hindi nagatubili si Kian na latin ang mga ito sa sobrang kahinaan, sinabing kung hindi nila siya kayang talunin ay hindi sila makakarating sa Demon Lord. Agad namang sumugod ang mage na babae ngunit madali lang itong pinawalang bisa ni Kian. Medyo naboard siya dahil ang hina pala ng hero party. Kaya naman sumiklab ang labanan sa pagitan nila. Kahit na nabuff na ang hero para ilabas ang kanyang pinakamalakas na ultimate move. Ngunit mas nangingibabaw ang skill ni Kian, direktang naitulak ng kadiliman ang party ng hero. Nagpakita ng awa si Kian kaya pinayagan pa ring mabuhay ang mga kalaban. Habang sinusuri ang kanilang mga katawan, biglang nabighani si Kian sa ganda ng madre. Hindi na rin malinaw ang kanyang isip para mapansin ang kanyang mga tauhan sa likuran. Tinanong nila kung dapat patayin ang mga gagoong ito ngunit tumanggi siya. Napepe si Kian at inutusan sila na itapon na lang ang mga ito pabalik sa pinanggalingan. May nayo naman malapit kaya itapon na lang sila doon. Malungkot na nagpaalam si Kian sa babaeng kanyang nagustuhan. Lumipat ang eksena makalipas ang isang buwan. Sa nakaraang buwan, patuloy na hinahamon ng hero party si Kian. Gayunpaman, hindi sila nanalo kaya minamaliit sila ng Demon Lord. Ang kanang kamay ng Demon Lord ay walang ideya kung gaano kalakas si Kian. Kaya naman, inakala niyang ang pagtalo ni Kian sa grupo ng mga hero ng 13 beses na tuloy-tuloy ay patunay na useless talaga ang mga hero ngayon. Tinanong ng Demon Lord si Kian kung bakit hindi niya pinatay ang mga ito. Nagkunwari si Kian na hindi worth it ang mga iyon para dumihan ang kanyang mga kamay. Nang marinig iyon, inutusan ng Demon Lord na sa susunod, ang mga tauhan ni Kian ang bahala sa kanila. Alam ni Kian na hindi kaya ng kanyang mga tauhan ang mga hero kaya napilitan siyang sumang-ayon na siya na mismo ang papatay. Kahit demonic being siya, malaki ang malasakit niya sa mga kasama. Ang dahilan ng madali niyang pagtalo sa mga hero ay dahil sobrang lakas niya, parang cheat code, sa kanyang pagtataya. Naniniwala si Kian na kayang-kaya talunin ng mga challenger na iyon ang Demon Lord. Bukod pa rito, kung patuloy siyang magpapalipas ng oras sa kanila, mapupunta ang mundo sa kamay ng Demon Lord. Ayaw niya mangyari iyon kaya sa susunod, huling beses na ito. Kinabukasan, naroon muli ang hero party para hamanin siya. Nagpatuloy sa pagsugod at pagputol ang dalawang youth na gumagamit ng espada. Pero kitang-kita na walang kahit anong gallows si Kian, basta na lang niya itinapon sa pader ang mga ito. Nagpatuloy ang mage na babae sa pagbato ng spells ngunit wala ring silbi. Lahat ng galaw ay walang kwenta sa isang powerhouse. Nang makita ang babaeng mahal niya na sinusubukang ihil ang dalawang lalaki, malakas na tumawa si Kian, pinagloloko sila sa pagiging sobrang hina. Kahit ilang beses pa silang lumaban, ganoon pa rin ang magiging resulta. Patuloy na inibuff ni Cecilia si Luka. Ibinuhos ng blonde ang lahat ng kanyang lakas sa isang decisive blow, ngunit hindi pa rin nasaktan si Kian. Tinanong niya kung hindi pa nila na-realize na hindi pa sila sapat na malakas para talunin siya. Dahil gusto niyang talunin ng Demon Lord, nagpatuloy pa rin si Luka. Nang makita iyon, binigyan ni Kian ng pagkakataon ang lahat. Hiningi niya na iwanan ang madre, at ang tatlong iba pa ay pwedeng pumunta para talunin ang Demon Lord o gumawa ng kung ano paman. Sa una, tumanggi si Luka, ngunit pinayuhan siya ng mage na babae na tanggapin ang deal. Alam niyang wala silang mararating kung magpapatuloy sila sa ganito. Marami ng pagkakataon si Kian na patayin sila pero hindi pa rin niya ginawa. Naniniwala siya na mas mahalaga ang pagliligtas ng mundo kaysa sa isang madre. Ang linyang ito ay talagang nakakainis pakinggan, ngunit ang taong sangkot ay tinanggap ang sakripisyo. Matapang na sinabi ni Cecilia sa kanila na umalis na sila, at magiging maayos lang siya. Sumang-ayon si Luka, nangakong babalik agad pagkatapos talunin ng Demon Lord. Tinupad din ni Kian ang kanyang salita, hinayaan silang lahat na dumaan para patayin ang Demon Lord at matapos na ang obligasyon, habang siya naman ay nagpaiwan para manligaw. Grabe naman talaga. Tinanong ng blue-haired girl kung bakit siya iniwan doon. Nahihiya siya, paano niya sasabihin na, mahal kita. Bagamat alam niyang hindi siya sapat na malakas para sumalakay. Sinubukan pa rin niyang gumawa ng isang bagay dahil inakala niyang hindi mabuting tao si Kian. Hindi siya lumaban at humiling na mag-usap, kasabay nito ay nagpakilala rin siya kay Cecilia. Inakala ni Cecilia na papatayin siya, ngunit nagpaliwanag si Kian, kung gusto niya iyong gawin, sinaktan na sana niya ito mula pa noong unang beses na pumunta siya dito. Ang confession ay sinabi pagkatapos, minahal kita sa unang tingin, mag-date tayo, ha? Pagkarinig doon, super gulat siya at sa huli ay tumanggi siya na may kasamang paumanhin.
Si Kian naman, nasaktan at napaupo. Naawa siya kaya tinanong pa rin kung ayos lang ba siya. Balak niya sanang atakihin dahil inakala niyang nagkukunwari lang itong si Kian. Ngunit sa huli ay hindi siya kumilos dahil may napansin siyang kakaiba kay Kian. Sobrang lungkot niya na parang ayaw na niyang mabuhay. Hindi madalas lumabas si Kian maliban kung inutusan na atakihin ang mga nayon ng tao. Gayunpaman, hindi niya gusto ang gawain na iyon. Naniniwala si Cecilia na masama ang lahat ng demons at gustong ubusin ng Demon Lord ang sangkatauhan. Nang marinig iyon, sinabi niya na isa siyang demon, ngunit sa totoo lang, siya ay na-reincarnate mula sa Otherworld. Sa madaling salita, sa loob niya, mayroon pa rin siyang humanity. Nagulat ang dalaga dahil sa lakas ni Kian, kayang-kaya niyang talunin ang Demon Lord. Inamin niyang sobra-sobra ang kakayahan niya para gawin iyon. Gayunpaman, kung tatalunin niya ito, siya ang magiging susunod na Demon Lord. At siya ay tamad na ayaw magtrabaho. Mas masarap pa siguro magtago sa kwarto araw-araw. Akala niya magiging ganoon lang ang buhay niya hanggang sa dumating siya. Sobrang in love siya na umuwi pa siya para gumuhit ng portrait niya para titigan lang. Sa unang pagkakataon mula nang ma-reincarnate, naramdaman ni Kian na talagang buhay siya. Pagkarinig doon, medyo naintindihan na ng blue-haired girl. Nais niya na gamitin ni Kian ang kanyang up na lakas para sa sangkatauhan. Dahil hindi pa huli ang lahat para magbago, iniabot niya ang kanyang kamay, gustong isama si Kian sa labas ng mundo. Pagkatapos ng araw na iyon, nagdiwang ang panig ng mga tao dahil natalo ng hero ang Demon Lord. Pinuri ni Haring si Luca at ang kanyang mga kasama. Bilang pagdiriwang, pinayagan ng hari ang mga mamamayan na magdiwang ng 3 araw na tuloy-tuloy. Ang gyera ay itinuring ng tapos, kaya wala nang dapat alalahanin. Sa parte ni Kian, sinusundan niya ang babaeng mahal niya. Pagkatapos na mapatay ang Demon Lord, nagpasya rin siyang magbagong buhay. Pinuri ng mga tao ang hero party sa buong daan. Nagpasalamat din si Luca at ang kanyang mga kasama kay Cecilia sa pagstoleng, at masaya siyang walang nangyari sa kanya. Samantala, ang isa namang babae ay nakonsensya dahil sa mga salitang sinabi niya tungkol sa pag-iwan sa kanyang mga kasama. Nang araw ding iyon, nagpanggap si Kian na tao para mag-register bilang adventurer. Nakita niya ang isang lalaki na humihikab at tinanong. Ang lalaki ay uri rin ng chance sa buhay, at inutusan si Kian na punan na lang ang lahat ng impormasyon sa papel. Napakabilis na binigyan si Kian ng card para mag-rank up, nagsisimula sa rank F, at ang pinakamataas ay rank S kadalasan, aabutin ng ilang buwan para mag-rank up pagkatapos makumpleto ang mga quest. Nagpakilala rin si Ramon, humiling kay Kian na huwag mawala ang card na iyon, kundi magiging abala siya sa pag-reissue nito. Habang ang lahat ng staff ay naka3-day holiday, si Ramon ay kailangan pa ring mag-grind kaya medyo tinatamad siya. Pagkatapos makumpleto ang ilang quest, nakakuha si Kian ng malaking pera. Gusto niyang mag-power leveling ng mabilis para maging karapat-dapat sa babaeng mahal niya. Naisip niya ang eksena na magkakaroon ng asawa at anak sa hinaharap, at tumawa na parang baliw. Humigit kumulang 1 linggo pagkatapos, lumabas ang impormasyon tungkol sa isang taong sobrang bilis mag-rank up. Pumunta ulit si Kian para magpatulong sa kanyang kaibigan na tingnan ang ilang quest. Naiinis na si Ramon at sinabihan si Kian na doon na lang magpatulong sa katabing desk, bakit ba lagi siya? Tinanong ni Ramon kung sino si Kian para maka-rank up mula rank F sa loob lang ng 1 linggo. Siguradong hindi ka normal na tao. Sa totoo lang, sinubukan na ni Kian na mag-rank up ng mabagal, ngunit sa kasamaang palad, sobrang lakas niya kaya mabilis ang lahat. Buti na lang hindi na nag-imbestiga pa si Ramon. Tamang-tama, dumating si Cecilia at hiniling kay Kuya Ramon na i-cancel ang lahat ng quest na kukunin sana ni Kian. Ayun pala, ang guild na ito ay pinamamahalaan ng pamilya niya. Gustong mag-usap ng blue-haired girl kaya inanyayahan niya si Kian sa bahay nila. Pagdating sa mansion, lumabas ang mga sundalo at grabe ang sermon nila kay Kian nang bumaba siya mula sa kotse. Wala naman siyang ginawang masama kaya sumuko na lang siya. Pinagalitan din ni Cecilia ang mga ito dahil naglakas loob silang bantaan ang kanyang kaibigan. Ang salitang, kaibigan, ay nakasakit sa puso ni Kian. Sa loob, humingi rin ng paumanhin ang blue-haired girl dahil hindi sila nagkita ng mas maaga. Hindi siya nag-alala dahil gusto niyang mabuhay bilang isang adventurer. Kamakailan lang, ang mga chismis tungkol sa rapid rank up ni Kian ay nagdulot ng gulo sa buong syudad. Dahil alam niya ang bigat ng sitwasyon, kailangan magbabala si Cecilia. Gusto niyang umalis si Kian sa guild, ang dahilan ay dahil pagkatapos talunin ang Demon Lord. Hindi pa rin nawala ang mga panganib tulad ng iniisip ng lahat. Maraming demons at monsters ang nakatakas. Higit sa lahat, binanggit ni Cecilia ang digmaan sa pagitan ng mga bansa, at nagsimula ng sumiklab ang mga palatandaan ng labanan sa kapangyarihan. Ang hero naman ay nakatanggap ng maraming alok para sa political marriage mula sa iba't ibang bansa. Status, pera,
Connections ginagamit ng mga bansa ang lahat para makuha ang pinakamalakas na puwersa sa kanilang panig. Gusto nilang gawing kagamitan sa giyera ang mga hero, at ang bilis ng kanyang pag-rank up ang problema. Malapit na siyang mag-rank S at mapapansin ng mga bansa. Kung malalaman ang kanyang demonic identity, malaking gulo yan. Ang bago niyang buhay sa Otherworld ay magtatapos sa hindi inaasahang paraan. Gustong-gusto ni Cecilia na i-hire siya privately pero walang sapat na gold para bayaran ng isang rank S. Nagmamakaawa si ate na umalis si Kian sa guild para mapanatili ang kapayapaan ng bansa. Malakas na sabi ni Kian na hindi siya tatanggap ng anumang recruitment offer, kaya huwag daw mag-alala. Kahit pa ang pinakamagandang babae ang mag-propose ng kasal, tatanggihan niya lahat. Dahil sa mata ko, ikaw lang ang nakikita ko. Narinig yan, napangiti at napatawa si blue-haired girl, alam niyang siya pa rin ang nilalaman ng puso ni Kian. Hindi na niya pinigilan si Kian sa pagiging adventurer. Sakto namang dumating ang nanay niya. Nagsorry rin siya tungkol sa mga gwardya na naging matapang na bantaan si Kian. Wala masyadong pakialam si Kian. Gayunpaman, inutusan pa rin ni Madam Elena ang chief maid na pagsabihan ang mga ito. Tinanong ni Sofia si Madam Elena kung ilang buto ang kailangang baliin para halos masakal si Kian. Pagkatapos, pinag-usapan nila ang pangunahing paksa, ang mga marriage proposals na natatanggap ng anak niya, kabilang na ang mula sa isang hero. Pagkarinig nito, halos samuka sa galit si Kian at gusto niyang murahin yung lalaki. Kinailangan pa ni blue-haired girl na pakalmayan siya. Sinabi niyang tinanggihan na niya lahat ng proposals kaya huwag daw mag-alala. Nahulaan na rin ni Madam Elena na gusto ni Kian ang anak niya, kaya sinubukan niyang tanungin kung gusto niyang magpakasal. Tumanggi si Kian. Sabi niya nag-confess na siya pero na-reject. Pansamantala, magiging adventurer muna siya at saka na lang iyon ulit pag-uusapan. Ang sagot na ito ay ikinatuwa ni Madam Elena. Ayaw niyang ibigay ang anak niya sa isang taong hindi disenteng tao. Ang magjowa ay lumabas para mag-usap ng pribado at intimate, na ikinatuwa ni Kian. Makalipas ang ilang araw, habang nasa isang monster hunt quest si Kian, nakatagpo siya ng isang napakalaking halimaw. Sumugod ito para umatake pero na-dodge niya lahat. Nagpakawala si Kian ng simpleng magic spell at matagumpay itong natalo. Parehong pwedeng ibenta ang karne at balahibo para kumita ng pera. Dati, sinabi ni Ramon na kailangan ng isang linggo para matapos ang quest, pero natapos ito ni Kian sa loob lang ng ilang oras. Bigla, lumitaw ang mga alagad ni Kian at umatake. Mabilis silang pinigilan ni Kian at nang ipinakilala niya ang sarili, saka lang sila huminto. Sobrang natuwa si Rex nang makita niyang buhay pa ang boss niya. Nagulat din sina Duque at Aya. Tinanong nila si Kian kung saan siya nanggaling nang matalo ang Demon Lord. Tapos, lumabas pa siya ngayon sa human form. Mukhang si Duque ang pinaka nag-aalala kay Kian. Ikinwento rin ni Kian ang lahat ng nangyari sa araw na iyon. Sa madaling salita, nag-confess ako sa isang magandang babae sa hero party. Pero na-reject ako, kaya ngayon kailangan kong mamuhay bilang tao para manligaw sa kanya. Gusto rin niyang mamuhay ang kanyang mga alagad ng ayon sa sarili nilang kagustuhan, pero tumanggi ang tatlo. Gusto lang nilang sumama sa boss dahil napakabait niya, kaya susundan nila siya anuman ang kanyang katauhan. Walang nagawa si Kian kundi pumayag, at hiniling sa kanila na maghanda na lang. Pagkatapos, umuwi silang lahat sa bahay ni Cecilia. Sinermo na ni ate si Kian dahil sa pagbunot ng buhok ni Aya. Kahit nagpapanggap siyang tao, ang paggawa nito sa isang babae ay sobrang masama. Nang malaman niyang mga trusted subordinate sila ni Kian, buong puso silang tinanggap ni Cecilia. Pagkatapos mag-disguise, para na silang ordinaryong tao. Pwedeng tanggalin ni Duque ang ulo niya pero nakadikit na ito sa armor niya kaya hindi niya matanggal. Siya ang pinakamadaldal sa kanilang tatlo. Ang ganitong ugali ay nakuha niya lang sa pakikisama kay Kian. Ikinwento niya na sa simula, hindi niya talaga gusto si Kian. Kilala si Kian sa pagiging reclusive, na laging nasa kwarto at hindi lumalabas para makipaglaban. Kahit ang kanyang boss ay diamond niya lang. Dahil nakakapagod makipag-usap kay Kian, sumuko na rin ang boss. Mula noon, hindi na niya hinanap si Kian. Dahil hindi matanggap ni Duque ang ganoong ugali, hinamon niya si Kian. Ang resulta, binugbog siya ng husto. Bukod pa rito, nakakuha rin siya ng mind-blowing combo. Kaya simula noon, sumunod na lang siya kay Kian. Malaki rin ang respeto ni Rex at Aya sa boss nila. Lumingon sila, pero wala na sila kaya hinanap na sila ng tatlo. Maya-maya, nakita nila si Rex na pinapatulog si Madam Elena. Nagsorry si Kian, pero hindi naman nagalit si Madam Elena. Sa katunayan, mahilig siya sa mga bata kaya gustong-gusto niya si Rex. Tinanong ni Cecilia tungkol sa kasama nilang babae at nalaman niyang nasa kay Sofia ito. Nalaman nilang ginawa ni Sofia si Aya na maid tulad niya dahil may potential si Aya. Sinabi naman ni ate na ang totoo, bisita si Aya at hindi bagong katulong. Pinauwi na ni Kian si Aya pero ayaw niya. Sabi niya, gusto kong manatili rito at magtrabaho. Napahanga si Sofia at pumayag siya. Kinagabihan,
kinailangan ng umuwi ng tatlo, kaya naiwan ang kanilang kaibigan sa bahay ni Cecilia. Binulungan ni Madam Elena si Kian. Hinihingi na ilabas niya ang kanyang anak bukas para mag-date dahil wala itong gagawin. Paglipat ng eksena sa kinaumagahan, dumating si blue-haired girl na nakasuot ng casual attire na ikinagulat ni Kian. Kailangan niyang mag-disguise para hindi makilala ng mga tao. Kung malalaman na miyembro siya ng hero party, magiging malaking gulo. Nangako naman si Kian na bibigyan niya si Cecilia ng isang perpektong araw. Ganoon na nga, masayang naglakad-lakad ang magjowa. Nang makita ni Cecilia ang isang cake shop, tuwang-tuwa siya. Sa loob, maraming masasarap na cake at tsaa. Nagpatuloy silang dalawa sa pagtingin ng mga bulaklak. Sa puso ni Kian, tuwang-tuwa siya sa cuteness ng babaeng mahal niya. Sinamahan din niya si Cecilia na mag-try ng mga damit. Nagpasalamat si blue-haired girl dahil sa tulong ni Kian, lahat ng pagod niya ay tila naglaho. Pagdating sa isang jewelry shop, nag-alok si Kian na bilhan si Cecilia ng ilang item, ngunit naganap ang isang sorpresa. Nasa doon din si Luca at ang babaeng mage. Tinakpan ng babae ang bibig ni Luca para hindi siya makatawag ng pangalan, dahil kung malaman na nandyan sila, masisira ang date. Sobrang gusto ni Luca si Cecilia, kaya parang hangin lang si Kian sa kanya. Inaya ni Luca si Cecilia na lumabas pero tinanggihan siya. Sabi ni blue-haired girl na may date siya, kaya napansin na rin ni Luca na nandyan si Kian. Nakita niyang pamilyar ang mukha ni Kian at nagtataka kung nagkita na ba sila dati. Hinayla ni Luca ang kaibigan niya papasok sa jewelry shop para tumingin, na ikinainis ni Mikena. Gusto ni Mikena si Luca pero hindi siya gusto pabalik. Tinawag niya si Kian na isang ordinaryong tao na may malas na mukha. Sabi niya, kung gusto ni Kian si Cecilia, dapat ay suyuin niya ito, para iwan ni Luca si Cecilia at mahalin siya. Dati nang tinanggihan ng proposal ni Luca, pero pinipilit pa rin niyang suyuin si Cecilia. Hindi pumayag si Kian na matalo kaya pumasok din siya para bilhan ng regalo ang mahal niya. Nakita ito ng gago at sumingit, sinabing bibigyan din niya si Cecilia ng regalo. Para kay Kian, nagbigay siya ng simpleng kwintas, ngunit taos puso. Si Luca naman, binili ang pinakamahal na kwintas sa shop para ipakita ang kanyang pagiging mapagbigay. Habang sinusubukan niyang isuot ito kay Cecilia, nahulog ang kanyang salamin at sombrero, kaya nakilala siya ng lahat. Ang resulta, kinuyog ang tatlong miyembro ng hero party. Dali-dali silang umalis pero naiwan si Kian. Pagkatapos, tumakbo rin siya para hanapin sila sa lahat ng dako, at di sinasadyang nakita niya ang isa pang miyembro ng hero party na kinuyog din. Si Raven ay mahina ang loob, hindi kasing lakas kapag nakikipaglaban. Kawawang-kawawa ang mukha niya kaya tinulungan siya ni Kian na makaalis sa kaguluhan. Pagkatapos niyang ayusin ang sitwasyon, pinayuhan niya ang mga tao na mag-disguise sa susunod at umalis na. Mahinang tinawag ni Raven si Kian na may hiya. Mukhang sobrang self-conscious si Raven sa kanyang boses na parang bata, kaya hindi siya nagsasalita para hindi pagtawanan. Napaka-sensitive ni Kian at sinabi niyang lahat ng tao ay may ayaw na pag-usapan. Ganoon din siya, kaya hindi siya mangungutya. Tuwang-tuwa si Raven nang marinig yun, dahil karaniwan, tinatawanan lang ng mga tao ang kanyang boses na parang bata. Dahil doon, nag-alok si Raven na makipagkaibigan kay Kian, dahil wala siyang kalaro at medyo malungkot siya. Medyo nagulat si Kian pero pumayag pa rin. Tutal, kung nagpapanggap siyang tao, kailangan niya rin ng kaibigan. Pagkatapos, nagpatuloy si Kian sa paghahanap sa kanyang girlfriend pero hindi niya ito makita. Sa kabilang banda, hinahanap din ni blue-haired girl si Kian, iniisip na umuwi na ito. Sa malapit, may isang batang nawawala kaya lumapit si Cecilia para tulungan. Agad na gumaling ang sugat ng bata. Pero dahil nawala ang nanay niya, sobrang taranta ng bata. Ang iyak na ito ay nakuha ang atensyon ni Kian. At agad siyang nagpakitang gilas para pakalmayan ang bata. Si Cecilia naman ay sobrang tuwa at halos maiyak dahil hindi pa umalis si Kian, at dahil pinagalitan si Kian, tawang-tawa ang bata. Kaya binitbit nila ang bata para hanapin ang nanay nito, at kahit pinayuhan si Cecilia na umuwi na muna, tumanggi siya. Si Luca naman, hinahanap si Cecilia para ligawan, pinauwi na siya ni Mikena pero deadma lang ang isang yun. Sabi niya, nag-aalala raw siya ng sobra para kay Cecilia kaya nagpatuloy siyang tumakbo at iniwan ang kasama. Sobrang nalungkot si Mikena dahil sa one-sided love niya. Pagbalik ni Luca para tawagin siya dahil nahanap na si Cecilia, wala na doon si Mikena. Kinabukasan, binisita ni Kian si Cecilia sa bahay nila at nalaman niyang may sakit ito. Mukhang naipong pagod mula sa matagal na panahon, plus pa ang kaguluhan kahapon, umabot na sa limit si Cecilia. Kasalanan lahat yan ng turretadong hero na yun, idinamay na nga si Cecilia sa gulo, pinataas pa lalo ang lagnat. Buti na lang lumabas si Sofia para pigilan si Kian at bigyan ng pahinga ang senyorita. Dahil gusto niya si Kian, pinayagan ni Sofia na pumasok siya sa kwarto ng anak para alagaan. Perfect na sa shipang ta, sana matuloy na.
Pagpasok, nakita niya ang minamahal niya na nasa kama. Humingi ng tawad si Kian dahil hindi niya napansin na pagod na pala ito at isinama pa niya sa kung saan-saan. Narinig ito ni Cecilia at sabi, "Oo, kasalanan mo talaga yun, kaya sa susunod, babawi ka sa akin ng ibang lakad." Narinig ito ni Kian at sobrang tuwa niyang inisip na, second date, na yun. Nang bigla siyang tumawa ng malakas, agad na pumasok si Sofia at pinatahimik siya, "Masyado kang maingay, nagpapahinga ang tao." Pagkaalis niya, nagulat si Kian nang makasalubong niya si Raven. Nagkwentuhan sila tungkol sa love life. Nalaman niyang may gusto pala si Raven sa isang babae na hindi lang hindi pinagtawanan ang boses niya na parang bata, kundi pinuri pa. Sabi pa raw, naiinggit siya kay Raven. Dahil dito, sobrang natouch si Raven at nahulog na ang loob niya. Humingi siya ng payo kay Kian, at sinuportahan naman siya. Sabi ni Kian, gwapo naman daw si Raven kaya magtiwala lang sa sarili. Nang makatanggap ng encouragement, nagpasalamat si Raven at sinabing susubukan niya ng mag-confess. Pagkatapos ng 2 segundo, napansin ni Kian na may mali. Papunta pala si Raven sa bahay ni Cecilia. Naisip niya, gumawa na naman ba ako ng bagong karibal? Sobrang nag-alala si Kian kahit alam niyang sigurado na tatanggihan ni Cecilia si Raven, pero natatakot pa rin siya dahil isang team sila. Paano kung nasa peligro si Cecilia at biglang dumating si Raven para iligtas siya at makakuha ng simpatiya? Habang hawak niya ang ulo niya at hindi alam ang gagawin, biglang lumabas ang kaibigan niya na malungkot. Agad siyang tinanong ni Kian kung ano ang nangyari at nalaman niyang tinanggihan siya. Maya-maya, bumalik si Kian sa mansyon para magtanong kung sino ang niligawan ni Raven. Nagsinungaling si Kian na gusto niya lang kausapin si Cecilia pero tinanggihan siya. Sabi ni Sofia, tulog na raw ang senyorita at walang pwedeng mang-istorbo. Ibig sabihin, hindi niya nakita si Cecilia kanina. Nang magtanong, nalaman niyang si Aya pala ang hinahanap nito. Nagulat si Kian nang malaman niyang in love na si Raven kay Aya. Lumapit siya at tinanong si Aya kung totoo na niligawan siya, at umango naman ito. Siyempre, ang sagot ni Aya ay, hindi. Maraming dahilan, at hindi dahil hindi niya gusto si Raven. Kundi dahil mahiyain talaga si Aya kaya agad siyang tumakbo palayo. Pagkagabi, umuwi si Kian at nagplano kasama ang 2 tauhan niya. Pinag-usapan nila ang love story ni na Raven at Aya. Sinabi ni Kian na si Raven ay miyembro ng hero party na paulit-ulit niyang tinalo. Sabi ni Duque, hindi raw dapat payagan ni boss na lumapit ang mga tao kay Aya. Kahit nililigawan, ang trauma sa nakaraan ni Aya ang magiging dahilan ng kanyang takot. Dahil sobrang ganda niya, maraming gustong kumidnap sa kanya para gawing alipin o kaya naman ay manggasto sa kanyang mamahaling pakpak. Sabi naman ni Rex, hindi raw galit si Aya sa mga tao dahil marami rin namang mabubuti sa kanila. Gaya na lang ng pamilya ni Cecilia. Hindi ba't kaya siya nagboluntaryong maging maid ay dahil doon? Natuwa naman si Kian sa narinig niya at sinabi kay Duque na huwag masyadong mag-alala. Kinabukasan, pumunta si Kian para hanapin si kuya na nagtatrabaho sa guild, pero wala siya doon. Nagulat si Kian nang malaman niyang si Ramon pala ang vice guild master doon. Sobrang nabigla siya nang ipakilala siya ng ate na receptionist na may ganoong kataas na posisyon si Ramon. Nang tanungin niya kung nasaan si Ramon, binulungan siya ng receptionist. Dahil daw ang issue na ito ay tungkol sa reputasyon, walang dapat makaalam. Si Ramon pala ay kasalukuyang na ospital dahil sa dami ng kanyang sugat. Kaya dumalaw si Kian dahil magkaibigan naman sila. Nang makita niya kung gaano kasakit ang nararamdaman ni Ramon, tinanong niya kung sino ang gumawa nito. Sabi ni Ramon, gilit ko kasi ang asawa ko kaya ganito ang kalagayan ko. Nalaman niyang wedding anniversary pala nila kahapon at hindi siya nakabili ng regalo. Bukod pa doon, nahuli pa siya sa importanteng kainan, at ang ending, binugbog siya ng asawa niya halos mamatay. Sumang-ayon si Kian na nakakahiya talaga kung malalantad ang pangyayaring ito. Nalaman pa niyang dating isang rank A adventurer ang asawa ni Ramon, at siya rin naman, pero hindi niya kayang talunin ang leyon sa bahay. Inalok ni Kian na gamitan ng healing magic pero tumanggi si Ramon. Gusto niya raw na ganoon ang kalagayan niya para ang asawa niya ang mag-alaga. Sakto naman dumating si Sofia para bisitahin siya. Nalaman niyang ang malupit na asawa ni Ramon ay si Ate Sofia pala. Pagkasabi niya pa lang ng, honey, agad siyang binugbog. Kahit madalas bugbugin ng asawa, sa totoo lang, mahal na mahal nila ang isa't isa. Sobrang humanga si Kian sa nakita niya. Sinamantala ni Kian na magtanong kay Sofia tungkol sa kalagayan ng minamahal niya. Sabi ni Sofia, okay na raw si Cecilia. Kasalukuyan daw itong nasa labas at gagawa ng trabaho, at gabi na raw ang uwi kaya hindi niya pa rin makakausap. Tinanong din ni Kian kung obligatory ba ang pagbibigay ng regalo sa mga babae. Nagtaray si Sofia at tinanong kung ano ang sinabi ng asawa niya. Agad na nagdahilan si Kian na gusto niya raw bilhan ng regalo si Cecilia. Hindi niya lang alam kung matutuwa ba siya doon. Nagbigay ng payo si Sofia. Sabi niya, kung ang regalo daw ay galing sa puso, siguradong matutuwa ang senyorita. Nang makatanggap ng payo, agad na tumakbo si Kian para bumili ng regalo.
Sa isip niya, ini-imagine na niya kung gaano kasaya kung pakakasalan niya si Cecilia sa hinaharap. Aksidente siyang napadaan sa night dorm at pumasok para hanapin ang kaibigan niya. Si Raven, na broken-hearted sa sofa, ay sobrang depressed. Ayaw niyang gumising kahit tawagin. Ginamit ni Kian ang ultimate move niya at tinawag ang pangalan ni Aya, kaya nagising si Raven. Nang magtanong, nalaman niyang magkakilala na pala sila noon pa. Kaya nandito siya para tulungan si Raven na ligawan si Aya. Hiniling niyang ikwento ang buong pangyayari, kaya ikinwento naman ni Raven. Isang magandang araw daw, nagpapatrol siya nang makita niya si Aya na napapalibutan ng masasamang tao. Agad siyang kumilos at pinatumba ang isa sa kanila. Pagkatapos magligtas ni Raven, umalis na sana siya pero hinayla siya pabalik ni Aya para magpasalamat. Sa hindi sinasadya, may nasabi si Raven na ikinagulat ni Aya. Pinuri ni Aya ang boses ni Raven, at hindi raw niya pinapansin ang itsura niya. Nagpakita pa nga siya ng pagkainggit. Nang makita ni Raven ang familiar na maid outfit, hinanap niya ang mansyon ni Cecilia. Si Kian naman, gumawa ng kwento niya kay Cecilia na ikinahanga ng kaibigan niya. Sabi ni Raven, kadakilaan daw ang iwan ng sariling bayan para lang makasama ang minamahal. Pagtingin niya sa sarili, talagang desperado siya dahil wala siyang magandang katangian. Sinabi ni Kian na si Aya, sa totoo lang, hindi masyadong magaling makipag-usap, lalo na sa mga lalaki maliban sa grupo nila. Naintindihan ni Raven na masyado siyang nagmadali sa confession niya, at baka natakot si Aya kaya siya tinanggihan. Nag-encourage si Kian at sinabing masyado pang maaga para sumuko, kaya niyaya niya agad ang kaibigan na bumili ng regalo para sa babae, baka makabalik ang simpatiya. Pumunta silang dalawa sa store na pinuntahan nila noon para mamili ng gamit. Buti na lang, nandoon pa rin ang necklace na gusto ni Cecilia. Pagkatapos bilhin ito, hindi pa rin makapagdesisyon si Raven. Kaya lumapit si Kian at pinuri ang item na gusto ni Raven, na bagay daw kay Aya. Medyo nag-alala si Raven. Paano raw kung tanggihan siya ulit ni Aya, lagot. Inulit ni Kian ang sinabi ni Sofia, na basta galing daw sa puso, okay na. Nang marinig ito ni Raven, agad na niyang binili ang regalo para iabot. Pagkatapos magbayad, aksidente nilang nakasalubong si Mikena. Inasar ni Mikena ang dalawang lalaki na magkasamang bumibili ng regalo. Nalinlang si Kian na sabihin na pumili siya ng regalo para sa minamahal niya. Dahil dito, napansin ni Mikena na mahal niya si Cecilia. Tinanong niya kung sino ang gusto ni Raven, pero hindi ito nagsalita. Alam ni Mikena na kasalanan niya dahil pinagtawanan niya ang boses ni Raven noong una silang magkita. Napansin ni Kian na si Mikena, kahit maangas magsalita, marunong ding umamin ng mali. Kaya lumipat sila ng pwesto para mag-usap. Ang dalawang lalaki ay naging abala sa pagkain para hindi masagot ang anumang tanong. Akala nila ay gag-ana yun, pero napakatalino ni Mikena. Ginamit niya na diskarte ang pagkwento ng maraming bagay tungkol kay Cecilia, kaya agad na sumuko si Kian at ikinwento ang kanyang love story. Sa pangkalahatan, wala pa raw progreso, at marami pa ring manliligaw si Cecilia. Kasama pa nga si Luca kaya nainis si Mikena. Sabi niya, deserve lang daw tanggihan ang gago na yon. Palagi raw kasing nang-iistorbo kay Cecilia sa walang modong paraan. Hindi lang minsan nagpakita ng hindi pagkakagusto si Cecilia sa ugali ni Luca. Kahit si Mikena, natatakot na baka magalit si Cecilia. Nang tanungin na ang love life ni Raven, si Kian na ang nagtanggol. Galit na umamin si Mikena na gusto niya lang naman tumulong at hindi maninira. Napansin ni Raven na pareho lang pala ang pinagdadaanan ng kaibigan niya kaya nagtanong siya. Ikinwento ni Mikena na kinaiinisan siya ni Luca. Ikinwento ni Mikena kung paano paulit-ulit na natalo ang hero party nila sa Demon Lord's Castle. Siyempre, alam na ni Kian yun dahil siya ang tumalo sa kanila. Nagkunwari siyang walang alam at patuloy na nakinig. Ang hero party daw ay paulit-ulit na natalo ng isang hindi Demon Lord. Para hindi mapahiya, nagsinungaling ang 4 na miyembro sa mga tao tungkol doon. Hindi lang hindi napatay, kundi ginamo pa ng kalaban ang kanilang mga sugat na isang sobrang laking kahihiyan. Nagtitiis pa rin si Luca para makakuha ng pagkain mula sa mga tao. Matapos ang isang buwang sunod-sunod na pagkatalo, ubos na ang supplies sa nayon. May hinala na rin ang mga tao, kaya't 4 sila na sumugal. Nang mga sandaling iyon, nagbigay si Kian ng pagkakataon na iwanan si Cecilia. Si Mika na ang nagpasya na pumayag at kumbinsihin si Luca. Siguro dahil doon, pag-uwi nila, naging malamig ang pakikitungo ni Luca. Nang marinig ito, nagsalita si Raven, na ikinagulat ng dalawa pa. Kailangan niyang humingi ng tawad dahil noong panahong iyon, dapat ay nagsalita rin siya laban sa pag-iwan kay Cecilia. Pero ang pinakagulat na nakonsensya ay si Kian, pinag-guilty niya ang hero party. Nang tanungin kung nasabi na ba nila kay Cecilia ang nararamdaman nila, nalaman nilang hindi pa. Natatakot si Mikena na hindi siya mapapatawad ni Cecilia.
Tinanong ni Kian kung hahayaan lang niya iyon dahil magiging guilty siya forever. Nang makatanggap ng encouragement, lumuha rin si Mikena at sinabing susubukan niyang humingi ng tawad. Si Raven naman ay gusto ring makipagkita ulit kay Aya para mag-usap. Pagdating sa bahay, nakita niya si Duke doon. Nalaman niyang ipinipilit ni Rex na dumalaw sa nanay ni Cecilia kaya sumama na lang si Duke. Pinigilan naman ni Duke ang sinumang lumapit kay Aya, at inutusan si Raven na huwag nang lumapit sa kanyang kasamahan. Namagitan din si Kian, sinasabing si Duke ang pinakamatagal ng kakilala ni Aya sa kanilang lahat kaya sobrang protektibo. Nang tanungin tungkol sa kanyang layunin, hindi nang ahas magsalita si Raven. Sinabi ni Duke na hindi niya ibibigay si Aya sa isang duwag at mahina, kaya naman nagsalita na si Raven. Nagbabangayan ang magkabilang panig nang malapit lang sina Rex at Aya. Dahil nakita ni Duke na sincere si Raven, pumayag siyang tumulong. Kaya't itinulak niya si Raven upang kausapin si Aya at sabihin ang nasa puso nito. Sinunod ni Raven at nagbigay ng regalo, ngunit sa pagkakataong ito, humingi lang siya ng pagkakaibigan kaya't pumayag si Aya. Masaya rin si Raven na mayroon na siyang kalaro.